Hello mga OFW, welcome po. Lucio Bag po ulit at welcome po sa channel ko. I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers. OFW, charang! Ito nga mga OFW, nakuha ko ng e-card. Hindi ko pa siya binuksan, fresh pa po ito, hindi ko pa siya binuksan. Simula nung kinuha ko po nung nagbakasyon po tayo mga OFW. So confirm. Ano yung laway pa? So confirm mga OFW at ito na nga OWA e-card. Ito po yung magiging hitsura, yung pagkuha nyo po ng OWA e-card doon sa OWA office. Okay mga OFW? So ngayon pag-usapan lamang po natin since na meron na po tayo nito. Kung meron pong mga ibang OFW dyan na meron na pong kagaya nito na nakuha ko, eh congratulations po sa atin lahat at natupad po yung pangako ng ating gobyerno, no? So, although meron po tayong mga pinagtalunan ng mga nakaraan ukol din sa OWA e-card at OFW ID, i-close na po natin yon at ito na nga po yung sagot mga OFW. So, kalimutan na po natin yon, no? Ito pa lang unang pagbubukas ko, okay? Ito po siya. So, pagbukas nyo po, meron po siyang merong mga sulat or mga kailangan basahin at minamahal naming OWA member. So yun nga, so mabuhay ang mga OFW, mabuhay ang mga bagong bayani. Nakapirma po dito si Sylvester H. Bello III at ang administrator ng OWA na si Hans Leo Kakda. So nabanggit po dito kung anong mga benefits na ating makukuha dito sa ating OWA e-card at maging OWA members na sa pagiging OWA members natin. So mga OFW, tatanggalin ko na at pinangako ko sa inyo na tatanggalin ko ito talaga na naka-video. So mga OFW, so nakadikit pa po yan. So ayun, so ito po yung magiging itsura ng OWA e-card natin. So pag-usapan lang po natin ng kunting-kunti lang kung ano po yung mga niloloob ng OWA e-card natin mga OFW, no? At kung hindi po kayo nag-submit, kung nagtaka po kayo saan po kayo magsasubmit ng pictures during application for your OWA e-card. So wag na po kayo mag-alala mga OFW dahil ang pictures na gagamitin po dito sa OWA e-card ID ninyo ay yung pictures ng yung picture ninyo sa current passport ninyo. So, ito mga pictures ko po ito sa passport ko. At maganda po yung ano nila, maganda yung card. Meron din po siyang QR code na mapapansin niyo po dito sa bandang kaliwa. At meron na po kayong OFW ID number. Nag-iisa lang po yan para po talaga sa isang tao lang yan. Hindi po ata yan na-duplicate. For sure, okay? Pangalan at kung ano po yung details natin, kung anong hitsura po nito ng details natin dito sa passport at saka yung OWA e-card ay almost the same mga OFW. The same lang siya. So, OWA e-card at may signature po ninyo dito. Kung ano po yung signature ninyo doon sa passport, ganun din po ang signature ninyo dito. So, kumbaga ang detalye po dito sa OWA e-card natin ay kung ano lang po yung nakasulat sa passport natin, no? Para mapadali ang proseso, which is good for us, again mga OFW. So makikita po natin sa likod ang signature po ng OWA director at OWA administrator and kay Secretary Bello. Okay, so much for that at alamin po natin kung ano po yung mga benefits natin kung ginagamit po natin yung OWA e-card natin. So mga OFW, nandito na rin po actually, nandito pero babasahin ko na rin po, no? Mga OFW, para may idea po kayo. Minamahal naming OWA member, ikinagulugod naming ihandog sa inyo ang libreng OFW e-card. So yeah, that's true, it's free. Okay, ito ay pagtugon sa kahilingan ng ating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte sa napabilisan ang pagbigay ng serbisyo para sa inyo. Okay, good. Ang bagong bayani ng ating bayan. Thank you. Bilang miyembro ng OWA, maaari mong gamitin itong OFW e-card para sa mga sumusunod. Okay, take note mga OFW. Okay, una, mas mabilis na pag-avail sa mga programa at serbisyo ng OWA.
Good. Maganda. So, pangalawa, magsisilbing exit clearance palabas ng bansa. I don't think so, mga kapatid. So, nung pabalik po ako dito, mga OFW, nagtanong po ako sa immigration. Sabi ko, sir, pag meron na po bang UWA OFW e-card or yung UWA e-card ID, di na po ba kailangan ng exemption, OAC exemption? Pero ang sagot ng immigration mga OFW is kailangan pa rin. So medyo sablay po sila dito mga OFW, although sa kabilang side naman, to be fair dun sa immigration, baka hindi pa po nila pina-implement ng UWA or ng POAA, hindi pa pina-implement doon sa immigration. Okay? Hindi natin masisi yung mga nasa immigration mga tao, mga empleyado sa immigration, ay sumusunod lamang po sila kung ano po yung procedure. Kung ang procedure po nila is kailangan ng OAC exemption, kailangan pa natin mag-present is wala namang problema po doon mga OFW. Maybe kasi bago nga pa lang tong UWA e-card at hindi pa po sila updated, or tayo lang po yung mga updated mga OFW dahil sa mga nakikita natin mga tutorial at mga implementation ng government, at hindi pa po sila aware. So it's okay mga OFW. Maybe eventually mag-i-implement na rin to ukol dun sa exit clearance palabas ng bansa, no mga OFW. So for now, magsilbing exit clearance palabas ng bansa. For now, medyo may masabi tayong negative dito. So hindi muna nasunod to. So mga OFW, so meron siguro mga proper implementation kung kailan at kung paano, mga ganun. So move on po tayo mga OFW. Pagkaroon ng digital OFW e-card sa UWA mobile app. Okay, so sa mga hindi nakakaalam mga OFW, pwede po kayong mag-download sa inyong mobile, sa smartphone. Meron na pong application itong mobile app, ang UWA. Okay? Actually dito sa apps, ipapakita ko lang sa inyo, no. Makikita po natin yung information natin. Meron ding e-card. So ito po yung e-card ko sa mobile app, sa UWA application, at ito po yung ID ko. So parehas lang siya mga OFW. Meron pa rin ding QR code na makikita, mga detalye, at yung OFW ID parehas. So yun nga mga OFW, makikita nyo yan dito. Mayroong services, request for assistance, tapos program offer natin sa mga OFW. So kung meron na po kayong UWA e-card at active member po kayo sa UWA, at entitled po tayo dito mga OFW sa offer, programs offer. Kunwari, yung offer natin dito, yun, merong mga disability and disability benefits, debt benefits, skills for employment scholarship, yun, mga educational scholarship pala sinasabi ko. Seafarers upgrading program, information training program. Marami po kayong malalaman nito at makaka-avail po tayo nito, lalo na po tayo sa ating mga magulang, no? Kung nag-aaral po yung mga anak natin, at i-avail po natin dito. At panghuli, mayroong mga hotline. So makikita po natin yung mga hotline dito: Hong Kong, Macau, Malaysia, Singapore, South Korea, Bahrain, Israel, Jordan, KC Jeddah, KC Riyadh, Kuwait, Lebanon. Basta ano na lang yung mga ka-OFW, no? Hindi ko mabanggit lahat, tatagal tayo. So, basahin ko na puro yung sunod. 1, 2, 3, 4, pang-apat. Pagkakaroon ng permanenteng UWA OFW membership number. So ito nga yung sinasabi ko, nag-iisa lang yung UWA membership number natin. So kailangan natin i-update po yan mga OFW every 2 years yung membership natin. So dito din sa app, makikita nyo rin po kung ma-expire na yung UWA membership niyo o hindi. So magiging updated na po tayo pagka nag-download po kayo yan. So panghuli, kinikilalang government issued identification card. So yun, ito din, medyo rin to. Sana magkakatotoo to. Kinikilalang government issue ID. So valid po siya as a government ID natin sa mga OFW. So kahit wala po kayong SSS ID, pwede po natin i-present tong UWA e-card according to them, mga OFW, pero hindi natin alam kung nag-implement na ba ito ngayon. Maaari mo ring ipresenta itong OFW e-card sa anumang Philippine Overseas Labor Office or POLO.
at embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibayong dagat kung ikay nangangailangan ng tulong. So ito mga ka-OFW, take note, malaking bagay po ito sa ating mga ka-OFW, lalong-lalo na po nasa ibang bansa, no? So kung pwede po ito maging represent, hindi na po kayo hingan ng mga too much details. Pag na-present nyo na po ito, at then makikita na po yung detalye nyo sa database. So pwede po kayo humingi ng tulong kung ano po yung mga tulong na kailangan ninyo sa ating embahada o sa mga embassy natin sa ibayong dagat. So yun lamang po mga ka-OFW, mabuhay ang mga OFW, mabuhay ang mga bagong bayani. So yun nga mga ka-OFW, at na-discuss po natin yung UWA e-card, kung ano po yung mga benefits ng UWA e-card sa ating mga OFW o sa ating lahat ng mga OFW. At yun nga mga OFW, ang kung sino po yung mga ka-OFW natin na hindi po nakapag-apply ng UWA e-card, pag babakasyon na po kayo mga OFW, pwede po kayo mag-apply na ngayon, at makikita nyo po yun sa tutorial ko nandito po sa ibaba, at kung paano nyo po mag-apply, kung paano i-avail ang UWA e-card, which is libre po ito. Sa pagkakaalam ko mga OFW, nabasa ko sa ibang blog post, ang pagkakaroon po ng UWA e-card ay sa unang pagkakataon ay libre mga OFW. Just in case na hindi natin maiwasan na may wala po natin yung UWA e-card natin, pwede pa tayo mag-request? Yes, pwede pa po tayo mag-request mga OFW, wala pong problema doon. Pero nga lang, sa pagkakaalam ko ay mayroon na po atang bayad pag pangalawang request mo na ng UWA e-card. So meron din pong mga nagtatanong mga OFW kung pwede pa mag-apply na nandito ka sa Pilipinas, nandito ka sa ibang bansa, which is pwede mga OFW. So pwede mag-apply, kaso lang dapat yung mga malapit na yung vacation mo. Kasi bakit? Ang isa sa mga requirements kasi sa pagkuha ng UWA e-card ay yung OAC exemption mo. Okay? So hindi ka makapagkuha ng OAC exemption kung hindi ka magbabakasyon. So yun lang mga OFW, no? At kunwari yun din yung mga senaryo na sinabi nung iba nating mga kabayan, what if nakapag-apply na po ako ng UWA e-card, tapos umuwi po ako sa Pilipinas, hindi pa lumabas yung for pick up hanggat nakabalik na po ako dito sa abroad. So ang sagot dyan mga ka-OFW, pwede po ninyo ipakuha sa iyong legitimate relatives. Okay, asawa mo, anak mo, mama mo, papa mo, pwede mo ipakuha sa kanila. Nga lang, mag-provide po kayo ng authorization letter. Sa authorization letter mga ka-OFW, huwag niyong kalimutan yung pirma ninyo at yung photocopy po ng passport ninyo. At yun po yung mali ko nung nakaraan, at hindi naman nila sinabi na ganun ang proseso. Akala ko authorization letter lang, kaya hindi po nakuha ng business ko. Kaya ako na nakumuha nung itong vacation ko, nung bakasyon ko. So much for that mga ka-OFW. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo, at patuloy nyo pong sinuportahan ang Locio Vlog channel. At muli, ganito din po ang gagawin ko, at ito na po ang lagi kong gagawin sa inyo, ang magbigay po sa inyo ng information ukol sa mga OFW. Instead na ako lang yung makinabang mga OFW, mas mainam at nakakatulong pa ako, at yun ang ginawa kong video, magkaroon po kayo ng information. So hindi ko naman lahat na sinabi mga OFW na lahat ng mga OFW ay hindi alam yung mga pangyayari or update, which is ang sinasabi ko lang mga OFW. Muli, meron po tayong mga kapwa mga OFW na hindi pa po nila alam yung mga update, kung ano po yung mga update sa mga OFW. Even me, hindi ko rin po alam yung mga ibang update, na which is nalalaman ko rin po sa ibang mga vlogger, sa ibang mga post, pagbabasa ng mga news. So instead na ako lang nakakaalam, bakit hindi ko i-share sa inyo, which is wala namang masama kung i-share ko sa inyo, no? So yun lang mga OFW, lalong-lalo na po sa ating mga OFW na DH na hindi po nakakalabas at hindi po updated sa mga pangyayari sa ating mga OFW, kung ano po yung mga legal na kailangan na mga legal processing na kailangan po nating gawin as OFW at gampanin natin as OFW. So maraming salamat mga OFW. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyo pong suporta sa Locio Vlog. At kung sino pa po yung mga hindi nakapag-subscribe, please subscribe Locio Vlog channel. Maraming salamat mga OFW. At hanggang sa muli mga OFW, God bless. Mabuhay po tayong lahat.